Magandang tanghali po sa ating lahat, mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa ikalimang araw ng ating misa nobenaryo bilang paghahanda sa dakilang kapistahan ng ating Panginoong Hesukristo, Senior Jesus Nazareno. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ng misa ay si Reverend Father Mark Anthony A. Ramos, Parish Priest, St. Raphael the Archangel Parish, Montalban, Rizal. Kasama ang ating kura paroko at mga katuwang na pari. Magsitayo na po ang lahat at sumabay sa pambungad na awit. Simulan natin ang banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat.
at sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, tayo ay nasa araw ng mga paghahanda para sa dakilang kapistahan ng ating Panginoong Hesukristo, ang Senyor Jesus Nazareno. Manalangin tayo sa Kanya upang tayo ay tunay na maging tapat sa pagsunod sa Kanya sa daan ng krus, patungo sa pagganap ng kalooban ng Ama. At upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Yarihang Diyos Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang sinumang gumagawa ng matuwid ay matuwid, katulad ni Kristo. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng Diablo, sapagkat sa simula pa'y gumagawa na ng kasalanan ang Diablo, at naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. Ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat siya'y may bagong buhay na galing sa Diyos. At yamang ang Diyos ang Ama niya, hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Dito makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diablo. Ang sinumang hindi gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ay namamalas, tagumpay na
Umawit ng bagong awit, sa Panginooy ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling nakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Umingay ka, karagatan, at lahat ng lumalangoy. Umawit ang daigdigan at lahat ng naroroon. Umugong sa palakpakan, pati yaang kalaliman. Umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan. Pagkat siya'y dumarating, maghahari sa daigdig, taglay niya'y katarungan at paghatol na matuwid. Magsitayo na po ang lahat. Propeta, ngayon na may anak niya, ang sugo ng Diyos na Ama. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, naroon uli si Juan at ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nakita niya si Jesus na nagdaraan at kanyang sinabing, "Ito ang kordero ng Diyos." Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya at sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makitang sumusunod sila, ay kanyang tinanong, "Ano ang hinahanap ninyo?" Sumagot sila, "Saan po kayo nakatira, Rabi?" Ang kahulugan ng salitang ito'y guro. "Hali kayo at tingnan ninyo," ani Jesus.
Sumama sila at nakita nila ang kanyang tinitirhan at tumuloy sila roon ng araw na yaon. Nooy mag-ikaapat na ng hapon. Ang isa sa dalawang nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres, na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang hinanap ang kapatid niyang ito at kanyang sinabi sa kanya, "Natagpuan namin ang Mesiyas." Ang kahulugan ng salitang ito'y Kristo. At siya'y isinama ni Andres kay Jesus. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, "Ikaw si Simon na anak ni Juan. Ang ipangangalan ko sa iyo'y Cephas." Ang katubas ng ngalang ito'y Pedro. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na ang lahat. Sa minamahal nating rektor ng Basilica Minore ng Pong Jesus Nazareno, Father June, at sa mga kapatid kong pari na naririto, at sa inyo pong lahat, mga kapwa ko deboto ng mahal na Poong Jesus Nazareno, magandang tanghali po sa inyong lahat. Tunay na isang biyaya ang mapunta rito sa simbahan ng Quiapo ngayong panahon na ito na tayo ay naghahanda para sa dakilang kapistahan ng Senyor Jesus Nazareno. Isang malaking kagalakan po para sa akin ang maanyayahan at makapagmisa ngayong araw na ito. May kwento po na may isang lalaki na pumasok sa isang barberya para magpagupit. Habang ginugupitan siya nung barbero, marami na silang napagkwentuhan nung barbero. Hanggang umabot yung kanilang kwentuhan tungkol sa kanilang pananampalataya. Yung lalaking ginugupitan, deboto ng Nazareno sa Quiapo. Kaya sabi niya, lagi ako nagpupunta ng Quiapo. Hindi ako lumiliban tuwing unang Biyernes ng buwan. At nakikiisa ako sa traslasyon. Sabi naman ng barbero doon sa kanyang ginugupitan, "Nako, alam mo, hindi na ako naniniwala sa Diyos." Bakit? Kasi kung may Diyos, at kayo naniniwala pa, sabi niya, dapat walang naghihirap. Dapat walang biktima ng krimen. Dapat walang namamatay sa sakit. Dapat walang nagdurusa. Dapat walang problema sa mundo, di ba? Kung may Diyos talaga. Sabi ng barbero. Natahimik lang yung lalaking ginugupitan dahil mukhang sarado na yung isip ng kanyang kausap, ng barbero, hanggang matapos na siyang magupitan. Paglabas ng lalaki doon sa barberya, napukaw yung kanyang atensyon dahil may nakita siyang isang lalaking gusgusin doon sa labas ng barberya. Nakaupo doon, ang haba-haba ng buhok at balbas. Bumalik siya doon sa barbero. Pumasok siya uli doon sa barberya at sabi niya doon sa barbero, "Manong, alam niyo, hindi rin ako naniniwalang may barbero." Nagulat yung lalaki at sabi niya, "Teka, katatapos mo lang magpagupit sa akin. Di ba ako'y barbero?" Sabi nung barbero. No? Sabi nung lalaki, "Kasi kung may barbero, di dapat wala ring lalaking gusgusin. Mahaba ang balbas, mahaba ang buhok. Dapat walang taong marumi ang kanilang mukha at ang kanilang buhok." Biglang sumagot yung barbero at sabi niya, "Kasi naman, hindi naman sila lumalapit sa akin. Paano ko sila magugupitan ng buhok?" At sabi nung lalaki doon sa barbero, "Ganon din po ang Diyos. Minsan akala natin wala siya at hindi natin siya nararamdaman kasi hindi rin natin siya nilalapitan." Mga kapatid, ngayong ikalimang misa nobenaryo,
sa karangalan ng Poong Jesus Nazareno, napakaganda ho ng ebanghelyo na narinig natin. Ang paalala, ang panawagan ng Panginoon, lumapit tayo sa Kanya. Come and see. Hali kayo nang makita ninyo. At alam ko, bawat isa sa atin, pumunta rito, dito sa dambana ng Poong Nazareno, dahil inanyayahan din tayo ng Diyos. At yun yung unang nais kong puntuhin. Naririto tayo dahil tinawag tayo ng Nazareno. Lagi nating sinasabi kasi, pupunta ako ng Quiapo dahil meron akong ipagdarasal. Pupunta ako ng Quiapo dahil namamanata ako. Pupunta ako ng Quiapo dahil magdedebosyon ako. Pupunta ako ng Quiapo dahil may serve ako. Pupunta ako ng Quiapo dahil may ilalapit ako, idudulog ako sa Poong Jesus Nazareno. Pero minsan, iniisip din ba natin na nandito tayo dahil tinawag tayo ng Nazareno? At sa katunayan, yun ho ang totoo. Na handito tayo, hindi lang dahil kailangan natin ng Nazareno. Na handito tayo dahil siya mismo ang tumawag sa atin. Siya mismo ang nag-anyaya sa atin. Sinasabi ng Nazareno sa ating lahat, halika rito sa Quiapo at makikita mo rito ang hinahanap mo. Nung tinanong ni Jesus yung dalawang alagad ni Juan Bautista, yung isa ay si Andres. Anong tanong ni Jesus? Anong hinahanap ninyo? At sumagot sila, Rabay, saan po kayo nakatira? Hindi ba kapag alam natin kung saan nakatira ang isang tao, masasabi natin, malapit tayo dun sa tao na yon. Kaya hindi naman tinatanong ng dalawa, yung mismong bahay ni Jesus, hindi. Pero ang hinahanap at hinahangad ng dalawang alagad ay yung magkaroon ng malalim na relasyon kay Jesus Nazareno. At sana yan din yung dahilan kung bakit tayo nandito. At yan yung dahilan kung bakit tayo tinatawag ng Nazareno. Hali kayo, lumapit kayo, at ipapakilala ko sa inyo kung sino ako. Yan ang sabi sa atin ng Poong Jesus Nazareno. Naalala ko pa ho noong early 2000 at yung mga sumunod na taon, dito lang ako nag-aaral, dyan lang ho sa may eskwelahan dyan sa may Espanya. Nagbo-boarding house ho ako doon. At alam nyo, nung panahon na yon, may mga araw na parang nararamdaman kong tinatawag ako ng Nazareno pumunta rito sa Quiapo. Kaya alam nyo, kahit nakadamit pambahay lang, lalakad ako mula doon sa Espanya, pupunta dito. Mauupo dyan sa isang upuan, kakausapin ng Nazareno. Itataas ko sa mahal na Poong Nazareno yung aking dasal. Itataas ko sa Poong Nazareno yung pag-aaral ko. Itataas ko sa Poong Nazareno yung mga pinagdadaanan ko, yung mga problema, pati yung pangarap ko. At nakakaramdam ako ng kapayapaan. Kaya isang biyaya sa akin yung makabalik dito. Dahil nung nag-aaral ako, nalagi akong madalas dito. Mga kapatid, ewan ko kung bakit may humihila sa akin papunta rito sa simbahan ng Quiapo. At siguro ganyan din yung karanasan ninyo. Sa mga araw na nandito ako at alam ko at sigurado ako, ang Nazareno ang tumawag sa akin. Alam ko nakikinig siya sa nilalaman ng puso ko at nakikinig siya sa nilalaman ng puso ng bawat isa sa atin. Mga kasamahan kong deboto ng Nazareno, tayo'y nandito dahil tinawag tayo ng Nazareno. At gusto niya makilala natin siya. Di ba makikilala mo ang isang tao kapag naglaan ka lang ng panahon talaga sa kanya? You will get to learn about the person, maiintindihan mo, mauunawaan mo kapag matagal na kayong nagsasama. Wag po tayong magsawang pumunta ng Quiapo.
Huwag tayong makalimot na magdasal sa Nazareno. Sana wag lang tuwing pista. Sana wag lang tuwing nobena. Sana palagi. Dahil kung bubuo tayo ng relasyon sa Nazareno, gawin natin siyang palagi sa buhay natin. At makikilala natin siya. Tandaan, ang deboto ng Nazareno, sumusunod lagi kay Kristo. At yun ang tunay na debosyon. Pangalawa, tayong tinawag ng Nazareno, binabago din ng Nazareno. Narinig natin yung dalawang lumapit kay Jesus, yung mga alagad ni Juan Bautista. Pero nung dumating si Jesus, sumunod na sila kay Jesus. At hindi lang iyon. Si Pedro, tinawag lang ni Andres, binago ni Jesus. Binigyan ng bagong pangalan. Cephas. Ibig sabihin, Pedro. Marami ho sa atin natatakot na lumapit sa Panginoon. Bakit? Kasi sa dulo, makikita natin, may hihingin din ang Panginoon sa atin. Akala ba natin tayo lang ang humihingi sa poong Nazareno? Hindi. Kapag lumapit tayo sa poong Nazareno, humanda ka. May hihingin din siya sa inyo. May hihingin din siya sa atin. May itatanong din siya, ano bang hinahanap ninyo? At sasagot tayo, poong Nazareno, bigyan po ninyo ako ng magandang trabaho. Poong Nazareno, makapag-abroad na po sana ako. Sana po makagraduate na po ako. Pero sasagot ang Nazareno sa atin, oo naman, akong bahala. Pero dapat maging masipag ka. Akong bahala, pero hindi ka na pwedeng maging tamad. Hindi ka na pwedeng absent ng absent sa trabaho. Hindi na pwede yung dating ugali mo. Kapag lumapit tayo sa Nazareno at may hiningi tayo sa Kanya, may hihingin din siya sa atin. Lord, sana po maging maayos na yung relasyon ko sa aking asawa. Lord, sana po yung pamilya ko laging buo, malayo sa sakit, laging maging malusog. Sasabihin sa atin ng poong Nazareno, oo naman. Pero mula ngayon, dapat maging responsable ka na. Hindi na pwede yung balikan ng balik sa bisyo mo. Maging tapat ka na sa asawa mo. Huwag mo nang pababayaan yung mga anak mo. Mga kapatid, alam po ninyo, yung karamihan sa hinihiling natin sa poong Nazareno, ibibigay ng Panginoon sa atin at naniniwala tayo. Ang Panginoon pa ba ang magdadamot? Pero mangyayari lang iyon kapag may binago din tayo sa buhay natin. Minsan, antay tayo ng antay. Lord, kailan ba talaga yung himala? Pero yung pala tayo na lang pala ang iniintay ng Diyos. Nakaredy na yung himala. Nakaredy na yung pagpapala. Kaya lang may hindi ka pa gustong baguhin sa iyong buhay. Mga kapatid, ito po yung tunay na traslasyon. Alam nyo, ang ibig sabihin ng traslasyon, hindi lang ho prosesyon. Ang ibig sabihin ng traslasyon, pagkilos. Pagkilos. Mula sa luma, papuntang bago. Mula sa dati, papunta sa ngayon. Mula sa mali, papunta sa tama. Papunta sa mabuti. Yun ho ang traslasyon. Kaya yun din ho ang imbitasyon sa atin ng Nazareno. Magkaroon ng traslasyon sa buhay natin ng pagbabago. Bagong taon na. Nito lang nakalipas na araw, no? Nagbatian tayo at nagkasiyahan. Happy New Year! Bagong taon! Pero sabi nga, wag lang taon ang bago. Dapat tao din bago. Bagong taon, bagong tao. Kasi hindi natin matatawag na bagong taon ngayon kung lumang tao pa rin. Ang tinawag ng Nazareno,
may traslasyon na mangyayari sa buhay. May pagbabagong mangyayari. Hindi lang tuwing piyesta ang traslasyon. Ang traslasyon sa buhay natin, araw-araw natin gagawin. At panghuli, tayo na binago ng Nazareno, may misyon na ipakilala siya sa ibang tao. May misyon. Balikan natin yung kwento ng Ebanghelyo, si Andres. Siya yung naging dahilan bakit si Pedro nakalapit kay Jesus, si Andres. At nakakatuwang makita yung mga deboto ng Nazareno, dala-dala yung kanilang mahal sa buhay, dinadala, inilalapit sa Senyor Jesus Nazareno. Nakakatuwang makita yung mga tatay, kalong-kalong yung kanilang mga anak. Nakakatuwang makita, no? Grupo-grupo tayong pumupunta dito sa Quiapo. At yun ang misyon natin. Ibahagi natin ang Nazareno sa ibang tao. At ipapakita natin ito sa ginagawa natin. Hindi ka pwedeng maging deboto kung hindi naman makita si Jesus Nazareno sa buhay mo. Hindi ka pwedeng maging tunay na deboto kung hindi ka nagsisikap araw-araw na makasunod sa poong Nazareno. Alam po ninyo, minsan, mahirap talagang mag-akay. Mahirap talagang mag-anyaya. Minsan maraming sasabihin yung ating niyayaya, tsaka na lang, next time na lang, iba na lang ang yayain mo. Kesa ganito, kesa ganyan. Pero alam ninyo, ang pinakamabisang paraan para maakay natin ang iba sa Nazareno ay yung makita yung debosyon sa buhay natin. Hindi ka na kailangang mamilit. Yung makita ang Nazareno sa buhay mo at kung paano ka nagsisikap na magbago sa kabila ng lahat. Mga kapatid, yun ang misyon natin. Ang makita ang Nazareno sa buhay natin. Naalala ko, kapag dumadalaw at umaalis ang mga imahe ng poong Nazareno, sasabihin natin, oh, itong replika na ito, yan ang kalihera, ito ang bikarya, ito ang replika 1, ito ang 2, no? Meron tayong iba't ibang taguri. Pero alam ba ninyo, ano ba talaga ang pinaka saktong replika ng poong Jesus Nazareno ng Quiapo? Nasaan nga ba talaga ang Nazareno? Nasa t-shirt lang ba natin? Nasa kwintas lang ba natin? Nasa hawak lang ba natin na maliliit na imahen? Nasa andas na hinihila ng lubid? Si 1, si 2, si 14? Hindi. Ang pinakamagandang replika ng Nazareno, tayo. Tayo. At yung makita si Nazareno sa buhay natin, yun ang pinakamagandang patotoo na natagpuan na natin si Jesus. Na makita sa atin yung pagiging deboto. Hindi lang sa salita, kundi sa gawa. At yun yung ating misyon na babaunin, na dadalhin. Debosyon, traslasyon, at misyon. Pagpalain po tayo ng poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglayang matibay na pananampalataya sa kanyang pagkadiyos. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa
bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na birhen na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak, ang Diyos ng pag-ibig. Maipahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain, kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Uli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming nagsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pareo ng Lee Minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o Lee Minister. Sumunod po tayo.
puso ko'y sa'yo naman habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang salungkot na sana pakinggan mo. Pinangangin ang mga mahirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang salungkot na sana'y pakinggan mo. Mababagin ang mga mahirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Announcements. Inihahandog po ng programang Home Base Plus ang mga kwento ng himala ng Poong Jesus Nazareno. Ito po ay mga dokumentaryo sa mga buhay na binago ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Mapapanood po ito bukas, Linggo, sa ganap na ika-6 ng umaga sa JME 7. Gayon din, para sa mga nais magbahagi ng kanilang mga kwento ng himala ng Nazareno, mangyaring mag-email sa himala ng Nazareno@gmail.com. Inaanyayahan po ang lahat na sumubaybay. Ipinagbibigay alam din po sa lahat ang mga schedule ng mga misa sa darating na January 8 and 9. 2025 ay ang mga sumusunod. January 8, 2025, Miyerkules, mag-uumpisa ang ating 33 Fiesta Masses sa ganap na ika-3 ng hapon hanggang sa ika-11 ng gabi, oras-oras. Sa January 9, 2025, Huwebes, sa ganap na ika-12 ng hating gabi hanggang sa ika-11 ng gabi, oras-oras. Ang Misa Mayor ay sa January 9, 2025, Huwebes, sa ganap na ika-12 ng hating gabi sa Quirino Grandstand. At ito po ay pamumunuan ng kanyang kabunyian, Jose Cardinal Advencola, Arsobispo ng Maynila. Makiisa po tayo sa mga gawaing ito. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating Parish Finance Office
ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Yesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang, ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna sumandal. Magandang hapon po sa inyong lahat. Lubos po tayo nagpapasalamat sa ikalimang araw natin ng paglalakbay natin sa Misa Novenaryong ito bilang paghahanda natin sa kapistahan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya po, lubos po ang pasasalamat natin sa mga nag-alay sa misang ito, ang Ministry of Altar Servers, ang Ladies of the Black Nazarene, ang HDN Central, ang Barangay 3893, Zone 40, na pinangungunahan ni Chairwoman Jocelyn Go and Council, at ang Barangay 394, Zone 40, na ang pinangungunahan po ni Chairwoman Jennifer Camacho and Council. Palakpakan po natin sila. At ganoon din po, lubos din ang pasasalamat natin sa nagdiwang at nanguna sa ating pagdiriwang ng misa ngayon. Siya ho, nung kami mga seminarista pa lamang, gumagawa na po kami ng calendar of the year. Isa po siya sa mga nagsasabing, i-reserve natin ang January 9 kasi magsoserve tayo sa Quirino Grandstand. No, dalawa ho sila, si Father Franz Aquino kahapon at saka si Father Mark. Sila ho yung unang-una nagsasabi, reserve na natin ang January 9 dahil para sa Nazareno ang January 9. Kami, ang sagot lang namin, oo, sige. Taga-oo na lang kami, no? Pero bilang sila yung mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno at maganda rin na sa pagkakataong ito ay una siyang makapagdiwang ng misa sa dambana ng mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya po, sa ngalan po ng kaparian at ng ating rektor at kura paroko, si Father John Siscon, at ang buong komunidad ng simbahang ito ng Quiapo, lubos po ang pasasalamat namin sa iyo, Father Mark Anthony Ramos, ang parish priest ng St. Raphael the Archangel Parish sa Montalban, Rizal. Palakpakan po natin siya. Kapag January 9, kahit pari na ho siya, madalas po siya nasa grandstand. O ngayon, dito ka naman ngayon. Kaya salamat, Father Mark, sa pag-anyaya, no? Ang mabilis sa pagsagot ng oo. Nung tinext ko siya, pwede ka ba magmisa sa nobena? Wala pa hong 10 minutes, may reply na ho siya. Oo, sige, pwede ako. Salamat, Father Mark, sa pag-ibigay ng oras at pagpalaing ka lagi ng mahal na pong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Ang aking ding lubos na pasasalamat sa mga kaparian, Father June, Father Robert, Father Chris, at sa aking kaklase si Father Jonathan. Reb, maraming salamat. At sa inyo pong lahat, maraming salamat. Isang malaking biyaya ang makapagdiwang ng banal na misa dito po sa dambana ng mahal na pong Jesus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang mga kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa.
Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at mga dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Kasama ng aking mga kapatid na pari, tanggapin po ninyo ang pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon At at sumaiyo. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.